Para po sa devotion natin patungkol sa sin o kasalanan, pinag-usapan po natin dito yung ibig sabihin ng sin sa orihinal na lingwahe, sa Greek, kung saan nasulat yung ating Biblia, yung New Testament. Now, yung sin po ay hamartia, it means missing the mark. Ibig sabihin, tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng maraming bagay. Pinagkatiwalaan tayo ng buhay, ng mga kamay, ng mata, ng tenga, na kapag nagagamit natin sa mali, we miss the mark. Hindi natin nabigyan ng kaluguran ng Panginoon at tayo nagkakasala at that point in time. So, ang tanong natin dito sa devotion natin na ito, ano bang gagawin ng Diyos sa mga corrupt? No? Huwag natin silang i-judge na sila lang yung corrupt kasi tayo rin naman corrupt in many ways. Marami tayong mga kasalanan ginagawa, maliit man yan o malaki. Minsan kasi namamagnify lang yung kasalanan nila kasi bilyon-bilyon yung halaga ng ibang mga corrupt na mga tao. Pero tayo, minsan kahit piso-piso lang, corruption pa rin, no? Sa harapan ng Diyos, pareho pa rin nagkasala. We miss the mark. Now, yung teaching po natin sa araw na ito, pinag-usapan po natin yung God will not leave the guilty go unpunished. Walang taong nagkasala na hindi paparusahan. Now, gusto ko pong i-emphasize yung Acts chapter 17 verse 31. Ito po ay nabanggit natin sa isa nating devotion na itong mga nakarang araw. Sabi po rito, "For He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead." So, una, sabi dito, for he has set a day. Ibig sabihin, meron talagang araw ng paghukom. Meron talagang judgment day. No? At sa judgment day, lahat ng tao ay haharap sa Diyos at sila ay huhukuman. Now, ano yung pruweba na meron talagang judgment day? Sabi dito, He has given proof. Ibig sabihin, may pruweba. Hindi tayo pwedeng magpakampante lang na, uy, baka naman walang judgment day. Baka naman, hindi naman totoo na haharap ka sa Diyos at magbibigay ka ng, ipagbibigay sulit mo lahat ng ginawa mo dito sa mundo. Baka naman, 50-50 yan. O kaya hindi naman totoo na may judgment day talaga. Or may araw ng paghukom, baka naman pwedeng makalusot ako. No? Pero dito sa Acts 17:31, sinasabi rito na nagbigay ang Diyos ng pruweba na meron talagang judgment day. So ano yung pruweba niya? Sabi dito, He has given proof of this to everyone by raising Him from the dead. So yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo, ito ay pruweba ng Diyos na meron talagang judgment day. At tayong lahat ay haharap sa paghukom. Kaya po mga kapatid, nakakatakot talaga na mamuhay sa kasamaan. Nakakatakot talaga na piliin ang masama at maging corrupt dito sa mundong ito. Kasi there's a day of judgment. And God has given a proof by raising Jesus from the dead. So, dito po sa application natin, wala nang ibang paraan eh. Anong gagawin mo sa day of judgment? Haharap ka doon na meron kang guilt? Kaya walang ibang paraan kundi yung paraan ng Diyos para makatakas doon eh. Ano yung paraan ng Diyos? Isinugo niya si Kristo upang sa pagkamatay ni Kristo doon sa krus at sa kanyang pagdurusa, lahat ng ating mga kasalanan ay maparusahan na sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo nananampalataya kay Kristo ay hindi na maparusahan pa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, dito po sa devotion natin na ito, nire-relate po natin ito sa nangyayari din sa bansa natin. Sabi po sa Proverbs 29:2, "When the righteous thrive, the people rejoice. When the wicked rule, the people groan." Kapag ang matuwid ay namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Ngunit, kapag ang masama ay namumuno, ang bayan ay nagbubuntong hininga. So ano pong sinasabi sa kawikaang ito? Tayo po ay nagdadalamhati kapag yung mga leaders natin sobrang corrupt. Pero, pwede pala tayo magsaya kung ang leaders natin ay matuwid. Kaya mga kapatid, naniniwala ako na tayo mga Kristiyano, tayo yung dapat nag-engage sa leadership positions. Yung leadership positions, malawak po yan.
Yung presidente, leader yan. Mga senador, congressman, mga leader sa gabinete, no? Sa DOH, sa Department of Education, sa DPWH. Kung isipin nyo, lahat sila matutuwid at may takot sa Diyos. Hindi ba tayo yung magre-rejoice? Kasi sabi rito, when the righteous thrive, the people rejoice. Kung ang matuwid ay namamahala, ang bayan ay nagsasaya. Naniniwala po ako na someday habang dumadami yung mga Kristiyano at mga taong may takot sa Diyos ay patuloy na dumarami. Someday po talaga magkakaroon ng kaisan maging sa ating bansa. So patuloy po nating ipanalangin yung ating bansa. Now, yung mga korap na mga leaders ng bansa, nakakatakot, no? On their part. Marahil ngayon hindi nila na-feel kasi humihiga sila sa salapi. Masaya sila ngayon. Pero there's a day of reckoning. Mas mabuti pang gumawa ka na lang matuwid kahit nagdurusa ka sa hirap kesa nagpapakasaya ka ngayon pero magdurusa ka ng pangwalang hanggan. At ang mas nakakatakot doon, mga kapatid, kapag wala sa iyo si Kristo at hindi mo sinuko ang iyong buhay kay Kristo, dito pa lang, ngayon pa lang, harap ka sa Diyos na pasan-pasan mo yung iyong kasalanan at sasabihin ng Diyos sa iyo, guilty. Guilty. At walang hanggan kang mawawalay sa Diyos. Ayaw natin mangyari yon, kaya gusto nating ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo maging sa mga taong korap na hopefully magsisi sila sa kanilang mga kasalanan at itanyag nila ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon ng kanilang buhay at sila mismo ay makasumpong ng kaligtasan. Dahil kung hindi, the Lord will not let the guilty go unpunished at yung Diyos natin hindi pwedeng suhulan ng kahit sino. Now, on a very personal level, tandaan rin natin mga kapatid na yes, maraming mga korap sa mundo. Pero gawin nating personal. Tayo ba nagiging korap din sa maliliit na bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Hindi man tayo presidente, senador, o mga judges, o mga contractors, or mga may hawak na posisyon ng mataas sa gobyerno. Pero ikaw, meron kang leadership position. Isa ang tatay, nanay, empleyado, or estudyante. Mga leadership positions yun na pinagkatiwala ng Diyos. Korap ba tayo sa mga maliliit na pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Kasi kung korap tayo sa maliliit, magiging korap din tayo sa malalaki. At sa harapan ng Diyos, pareho lang po tayo nagkakasala laban sa Kanya. So, pagmuni-munihan po natin itong devotion natin na ito at nawa, marami po tayong natutunan. Sumayin niyo po ang Panginoon, patuloy po kayong pagpalain. At magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.